Mga ka-RSP, mahalagang mapakinggan ang mga pamilyang Pilipino upang matustusan ang kanilang pangangailangan at mabigyan ng sapat na suporta para sa agarang solusyon sa tumataas na bilang ng kahirapan sa bansa. Para sa iba pang impormasyon, panoorin po natin to. Ang kahirapan sa Pilipinas ay patuloy na tumataas ang bilang kaysa sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. 21.6% ng populasyon ng bansa ang patuloy na namumuhay sa hirap. Kaya minabuti na madinig at makita ang kalagayan at mga pangangailangan ng mga Pilipinong nasa linya pa rin ng kahirapan. Ending social and institutional maltreatment, ensuring respect and effective support for families. Yan ang naging tema sa ginanap na International Day for the Eradication of Poverty o IDEP 2025 Commemorative Program and Wreath-laying Ceremony na dinao sa Chess Plaza Rizal Park sa Maynila noong October 17. Ang programang ito ay pagbibigay diin para sa agarang panawagan na unahin ng may hirap at magkaroon ng mga institusyon na tumutulong sa pamilyang Pilipino na nananatiling magkasama, umuunlad at hinuhubog ang kanilang sariling kinabukasan. Pangunahing layunin natin ang pagkilala sa mga mamamayang naging biktima at nagiging biktima pa ng lumalalang kahirapan sa buong mundo. No? At ito ay isang awareness campaign para sa lahat, sa ahensya ng pamahalaan, national at local, sa mga batayan sektor, private sector na magtulong-tulong para maiangat natin ang buhay ng mga mahihirap na Pilipino. Ang layunin nito ay ang pagtugon na mailapit ang mga pangangailangan ng mga pamilyang Pilipinong nasa laylayan ng lipunan sa tamang ahensya ng ating gobyerno para sa direktang serbisyo sa tulong ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Kaya naman katuwang ang NAPC ang 14 na sektor kasama ang national government agencies para sa direktang programa na may aabot sa mga pamilyang nasa maliit na komunidad ng ating bansa. Ang mga batayang sektor ay bahagi na ng NAPC at ang mga ahensya na kabilang sa NAPC ay dumudulog at lumalapit na sa ating pamayanan. No? Kasama yung mga local government units. Yung DOH, halimbawa, tuloy-tuloy na nagbibigay ng serbisyong medikal at pangkalusugan. Kaya yung mga DOH sa health facility ngayon ay meron ng zero billing. Yung DSWD ay nagpupunta na doon sa mga kababayan natin at namamahagi ng kanilang walang gutom program at mga sustainable livelihood program. Ganon din yung Department of Labor Employment na nagbibigay ng integrated livelihood program at mga tulong emergency employment program. Bukod sa mga tulong na programa para sa pamilyang Pilipino, ibinida rin dito ang ilang serbisyo na pwedeng pagkakitaan sa simpleng pamamaraan ng pagtitinda ng cookies na hatid ng Girl Scout of the Philippines para sa kanilang community development. So ang Girl Scouts of the Philippines ay madaming mga girls from 5 years old hanggang 18 hanggang volunteers gaya ko hanggang 100 years old. At kami, yung aming promise and law and motto is always to help other people at all times. Naway ang mga programang ito ay mabigyan ng kaukulang atensyon at pagtusto sa mga kalamnang dumadaing sa gutom at hirap ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya nananawagan po tayo sa lahat ng ating mga kababayan na alamin po natin yung ating mga programa na ibinibigay ng ating pamahalaan at ng ito ay mapakinabangan natin, ma-access ng tama at ma-deliver sa inyo ng ayon sa itinatadhana ng ating mga patakaran. Maraming salamat po mula sa National Anti-Poverty Commission.